Oh, hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may ibabalik ngayon sa'yo yan. Kaya ba ayaw mo? Kaya ba ayaw mo na bumoto? Kasi sabi ko nga kaibigan ko yan. Colleague ko yan. Aalisin nila dito. Kung mangyari sa akin yan, o kung ako halimbawa yung makasuhan naman, siyempre gusto ko rin makaboto ako, hindi ba? Nagkataon, hindi ako makasuhan kasi dinidilaan ko yung puwet ni Bongbong Dinadilaan ko yung tumbong niya Ngayon, so ibig sabihin, parang sinasabi mo na dahil makukulong sila, kaya nagmamadali sila. O baka kaya ayaw mo doon sa panukala kasi gusto mo makulong sila at gusto mo mawalan sila ng boto dahil yun talaga agenda yung mga buwakan ng ina nyo. Marcos Bangag. Magandang araw, Banateros. Eto na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service, at pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga iyaking senador na mga 11, lahat ng mga nagwo-walk out pa, akala mo naman basketballan yan. Lahat ng mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buo, hindot, para manin sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusya, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, miyembro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga kidnap for ransom group, mga kidnapper sa pamahalaan, mga maligno, impacto, masasamang espiritu, mga kampon ni Satanas, demonyo, mga Judas, Barabas, Hestas. Oy, ano na? Isang panibagong araw na naman, panibagong kwentuhan session na naman, at ito na naman, tampok. Itinatampok ng inyong pinakawalang kwentang vlogger sa balat ng Pilipinas, si Boss Dada TV. Ibang klase, ano? Tingnan nyo kung gaano biglang bumaliktad ang sitwasyon dito ngayon sa Pilipinas. Pero bago lahat, ikaw na nanonood ngayon, nakasubscribe ka na ba? Baka mamaya nanonood ka, di ka pa nakasubscribe. Subscribe ka, subukan mo. Tapos araw-araw makaka-receive ka ng notification galing sa YouTube na, yung fake news peddler. Sa YouTube, nandiyan na naman. Meron na naman bagong fake news. Hindi ba? Ma-notify ka. Tapos i-like, i-share mo na. Pero pag subscribe mo dito, lumabas ka diyan sa iyong search bar, type mo Boss Space Dada Space 2.0. Lalabas yung pangalawang YouTube channel natin. Malulupit yung ating mga may ikling mga videos diyan. At meron din tayong Facebook. Meron din tayong dalawang Facebook, mga bossing. Malupit din yung ating Facebook page na yan. Aktibong-aktibo. Lahat ng mga basher, troll army nandiyan. Asaran ng asaran dyan. Ito pong channel natin dito para sa mga malalambot ang puso, sa mga mababait. Hindi po ito para sa mga pinalaki sa sabsaban, mga lumaki sa kumbento, sa seminaryo. Ito pong channel na ito ay mga hindi nyo pa naririnig sa buong buhay nyo, maririnig nyo dito. Lalo na kung bobo ka, kung tanga ka, inutil ka, wala kang silbi sa mundo. Naku po, hindi ito ang channel na para sa'yo. Pero kung gusto mo rin naman tumalino at makarinig ng mga malulupit na mga komentaryo ng walang kakwenta-kwentang tao, ayan, nanda sa tamang channel ka. Kung ikaw ay balasubas ka, barubal ka, nagmamahal ka sa bayang Pilipinas, gigil ka na, ito ang channel na para sa'yo. Nako, mga bossing, ayan na nga. Nako, may bali-balitang may mga nag-walk out daw. May mga bali-balita na meron daw mga masasakit ang mga tumbong. Alam mo sa basketball, di ba? Yung basketball ganyan. Yung sinushoot na ganyan yung bula. May mga ganyan nana. Alam niyo yung nana? Yung makanti mo lang kahit mahipan mo yung pilik mata, foul ng foul. Foul! Yung mga nana, ganyan. Alam mo usually, mga bossing, yung mga nana, yan yung mga, makukulit. Yan yung mga daming sinasabi. Yan yung mga napakaraming opinyon. Yan yung mga bobo naman,
Pero yan yung mga maraming sinasabi. Itong mga nasa gobyerno natin ngayon, nanang-nana. Ang hihilig mamburaot, ang hihilig mang-asar, ang hihilig magbigay ng mga opinyon na wala namang humihingi ng mga opinyon ng mga hudas na yan. Bigay ng opinyon mga hayop na yan. Pero yung mga bigay ng opinyon na yan, Diyos ko po, ang hilig nilang magsalita, mag-react, ganito, ganyan. Pero pag sila na yung subject, pag sila na yung nasasaktan, ay Diyos ko po, halos umiyak ang mga yan, parang mga batang inagawan ng candy. Lalong-lalo na itong gobyerno na ito. Unang halimbawa dyan, si Antonio Trillanes. Ang hilig niyan mang-fake news. Ang hilig niyan manira ng puri. Ang hilig niyan magsalita. Pero kapag siya na ang pinagsalitaan mo, magdidimanda. Magsusumbong, iiyak. Yan din si General Torre, ganyan din. Gagawa ng kasalanan, gagawa ng kademonyuhan, gagawa ng katarantaduhan. Tapos kapag sinita mo, minura mo. Kapag ka binalahura mo, magsusumbong sa nanay. Ang tatanda nyo na. Pag asaran, asaran lang. Pag kupalan, kupalan lang. Pag murahan, murahan lang. Kung anong tinanong mo, yun ang aanihin mo. Katulad yan, si General Torre nagtanim ng sama ng muka. Hindi, sama ng loob. Sama ng muka, masama na mukha niyan. Nung ipinanganak yan ng mga magulang niya. Nung pinanganak yan ng mga magulang niya, sabi ng mga magulang niya, ayan, nakarma ka. Nakarma ka. Ganyan na nag-itsura ng anak natin dahil sa kasamaan ng ugali mo, gano'n. Yung mga mahihilig magsalita, mga mahihilig gumawa ng masama, kapag sinita mo, magdidemanda. Pag sinita mo, magsusumbong, magpapasaklolo. Kayo talaga, huwag kayong ganyan, huwag kayong balat sibuyas kapag kayo ay nasa pamahalaan. Lalo't mahilig naman kayo magbigay ng inyong mga opinyon na wala naman nangangailangan. Dapat pagka nagbigay din ng opinyon patungkol sa inyo, dapat hindi kayo mga pikon. Dapat hindi kayo mga iyakin, hindi kayo mga uhugin, hindi kayo mga tampurorot. Ang ina ninyo, ang yayabang ninyo. Noong kayo ang nasa majority, lalong-lalo na yung mga senador na yan. Nung sila yung mga nasa majority, inagaw nila yung kapangyarihan kay Chis Escudero. Di ba nung inagaw nila yung kapangyarihan kay Chis Escudero, wala namang ganyang komosyon, wala namang nagreklamo. Ganun talaga ang demokrasya sa Pilipinas. Kung sa eleksyon tayo yung nagbobotohan kung sino yung nanalo. Yun ang nandiyan, yun ang namumuno. Halimbawa yan si Bongbong, kahit wala siyang kwenta, kahit wala siyang silbi, yun, di ba nasunod naman ang demokrasya dahil siya ang pinakamaraming botong nakuha o siya ngayon ang presidente. Ang problema, ayaw nang bumaba. Tayo na nakaranas na ng sarap ng buhay. Nakaranas na ng hayahay, nakaranas na ng kapangyarihan. Ayun, nalasing sa kapangyarihan. Kaya ayan, ayaw nang umalis sa kanyang kinauupuan. Wala namang alam, wala namang ginagawa. Wala namang silbi, tanga naman. Pero kita mo ayaw nang umalis. Dininay naman na niya. Hindi pala niya dininay. Merong video na kumakalat ngayon Tinanong siya, sabi, "Sir, no election, no election." Ang sagot niya, "Ha? Wala lang siya. Di ba ganyan na ganyan din nung tinanong siya, "Boss, addict ka daw." "Boss, addict ka daw." Di ba tumawa lang siya? "Hindi ka ba magpapadrug test?" Sabi niya, Wala namang tinanggap yung ulol na yan. Lahat naman dininay niyan. Yun nga pagsugod ng mga NBI dun, dininay niya Lahat dininay niyan. Pagpasok nga ng pulis sa KOJC, wala daw mga baril pero meron naman pala. Pero hindi niya kinorek yun. Walang inamin yan. Sino ba naman magnanakaw? Sino ba naman kriminal? Sino ba naman ang addict na aamin na addict sila, magnanakaw sila, kriminal sila? Lalong-lalo na yung mga mister nyo, mga babaero, nahuli nyo na, hindi pa aamin yan. Parang kayo din, yung mga boyfriend nyo, nakihuli na kayo. May boyfriend na kayo, text pa kayo ng text, pakyut pa kayo ng pakyut. Nung nahuli kayo, di rin naman kayo umamin. Wala namang aamin sa kasalanan. Kayo talaga, Kaya ayan. Yan ang demokrasya sa Pilipinas. Katulad dito sa Kongreso, hindi ba? May demokrasya. Mantakin mo sa Kongreso. Si Inday Sara, mag-isa siya. Tapos, Committee on Justice. Sino yung mga membro ng Committee on Justice? Makakaliwa, si Leida de Lima, si Ko,
yung natalo na Kabataan Party List ba yun o Gabriela? O basta ito si yung isang babaeng dating nasa Kabataan Party List na para si Risa Ontiveros din, nakalimutan ko pangalan. Ilago. Si Chel Jokno, si Lila de Lima, si Ilago, si Ko, si Tinyo, lahat puros mga makakaliwa. Eh syempre galit yan kay Inday Sara. Ano pa bang ine-expect mo pag ini-interview yung mga yan? Puro anti-Duterte yung mga yan. Tapos sila mismo mga miyembro. Sila mismo ang mga miyembro ng Justice Committee. Okay lang, wala tayong magagawa. Ganun talaga buhay. Ganyan talaga demokrasya, hindi ba? O sino pa? Sila Abante, sila Chua na talagang umaatake sa mga Duterte. Nagtayo ng Quadcom, Committee on Good Government. O hindi ba? Tapos galit na galit yung mga ilan niya. Sila Adjong, sila kung sino-sino pa. Si Luistro, mantakin mo syempre si Luistro, siya ang pinuno ng Committee on Justice. Tapos may utang siyang hindi binabayaran. Syempre nga naman. Ganyan naman sa Pilipinas. 'Di ba? Yung may mga utang, sila pa yung mga matitigas ang mukha. Yung may mga utang, sila pa yung makakapalang mukha. Yun, 'di ba? Sila pa yung galit kapag sinisingil mo, sila pa yung galit. O kita mo, sino yung mga miyembro ng Committee on Justice? O nakita naman natin, puros galit sa mga Duterte 'yan. O ngayon, kapag may panukala, halimbawa, may nag-iisa si Bong Suntay. Meron siyang pinasang motion to motion. O, hindi ba ang gagawin ng mga yan? Magbobotohan yan. Kahit na alam naman na natin na walang motion na mananalo, na pabor sa mga Duterte, sa mga pangit na yan. Sa mga bongit na yan. Alam mo what bongit? Mga bobong pangit. O, dyan sa mga bongit na yan. O, di ba? Botohan. O, so walang nangyayari. O, sila pa rin ang nanalo. Sila nanalo. Doon kay Pangulong Duterte, nagkaroon ng impeachment complaint sa kanya. O, umpisa pa lang, pinatay na nila. O, lumabas yung sufficiency in form. Pero pagdating na doon sa sufficiency in substance, siya yung pinakamaraming ebidensya ng pagnanakaw sa Pilipinas. Pero ano nangyari? Nagbotohan sila. Papasa ba to? Sufficient ba to in substance and in grounds? Nagbotohan sila. Hindi na-impeach si Bongbong. Nagreklamo ba tayo? Di naman. Kasi nga, numbers game. Naniniwala tayo numbers game. Syempre, ang dami nila, 300 sila. Nagbotohan sila. Impeachment na kay BP Sara, dinala sa plenaryo. Kahit na walang debate, nagbotohan na sila kagad. Pagbotohan nila kagad, ayan na, nanalo sila. Napakarami nila, 200 plus yung bumoto. Di ba? 200 plus yung bumoto, tapos siguro mga 30 o 24, 25 yung hindi bumoto. Ano nangyari? Dahil sa demokrasya, dahil may numero sila, ano na kagad? Impeach na kagad sa Congress. Di ba? So ngayon, napunta dito sa Senado. Ayan na. Mas mahirap kasi pagdating sa Senado dahil sinasabi naman natin na pagka senador ka, ang constituency mo, buong Pilipinas nanonood sa'yo. Walang senador na hindi kilala ng masa Pilipino kahit saan kalupalop ng Pilipinas magpunta. Sa bundok, sa ilalim ng tubig. Kilala yung mga yan. Kaya nga nananalo ng mga senador. Mga artista, ganyan. Si Manny Pacquiao, si Lito Lapid, si Robin Padilla. Yung mga mga kilala, di ba? Sila Mong Revilla, Jinggoy, mga artista man yan. Di ba? Kasi nga, ang usapin kapag ikaw ay senador, popularidad. Yun ang pinagbabasihan mo. Eto na, naagaw sa kanila yung kapangyarihan. Sa lahat naman ng agawan ng kapangyarihan, nangyayari yan simula pa nung panahon ni Jose Rizal. Nung naagaw na yung kapangyarihan sa kanila, nung panahon naman ni Jesus Escudero, naagaw nila yung kapangyarihan, no hard feelings, di ba? Ang nagpasumpa pa kay Tito Soto, si Jesus Escudero, di ba? Walang problema kasi ganun talaga eh. Ganyan ang demokrasya sa Pilipinas. Nangyayari yan, di lang sa Congress, nangyayari din yan sa Senado. So ito lang kasi yung papalit ng kasi usually nga kapag merong pagpalit ng liderato diyan sa congressman or sa Senado, may kumpas kasi yan eh, may kumpas ng ng Malacanang. Kauna-unahan sa history ng Pilipinas na nagkaroon ng pagpapalit ng liderato sa Senado nang walang kumpas ng Malacanang. Kaya whole of the nation approach na naman sila. Whole of the nation approach. Ano yon? Magsisinungaling ang Malacanang. I-activate ang mga law enforcement. Buong Pilipinas. Lahat. Roll army. Mainstream media. Mga attack dog nila. Nagsama-sama, nagsabay-sabay. Isang araw pa lang si Cayetano, panay na ang paninira kay Cayetano. Paano yan? Ang problema, the age of mainstream media is declining na. The new age of media is rising. Alam ba ninyo, meron na isang interview doon sa taga ABS-CBN. Kasi daw nung panahon daw ni Pinoy, pa-expire na daw yung kanilang franchise, yung ABS-CBN. Pa-expire na yung franchise nila, pero naisip nila, wag nang i-renew.
Kasi it will be costly for them. Bakit? Kasi nga kumikita daw sila before ng 100 million per day. Pero dahil nga sa digital age, dahil nga nakikita nila na mamamatay na ang mga mainstream media dahil sa paglakas ng digital age. Ayan na nga, may social media na, may YouTube, 'di ba? Lahat naman may internet. Tapos nung nagka-cellphone lahat may access. Kasi noon para makanood ka ng mainstream media, kailangan mo umuwi ng bahay. Kailangan mo magbukas ng telebisyon o ganunin mo pa yung antena. Para lang makapanood ka. Sa ngayon, kahit nasaan ka, kahit nasa kubeta ka, kahit na nagnanumber 2 ka, kahit nasa ibabaw ka ng puno, nagnanakaw ka ng mangga, o kahit nasaan ka, basta may internet, makakapanood ka na ng mainstream sa YouTube, sa Facebook. So nakita na nila na napabulusok na forecast na nila at hindi na nila kayang i-sustain dahil nga sabi ko nga sa inyo, businessman yung mga yan, pera-pera man lang sila, hindi nila kayang i-sustain yung dami ng mga binabayaran nilang mga malalaking tao na mga wala namang mga utak at mga artista nila na binabayaran. So ang dami na dahil may Netflix na, wala na nanonood din ng mga telenovela. Dati mga telenovela, kaganyan ko, natatandaan ko yun. Pumapasok ko sa opisina pag Jumong na, alam niyo yung Jumong? Oo, talagang nagmamadali ako umuwi ng bahay para mapanood ko yung Jumong. Oo, tapos dati yung mga cartoons. Talagang kahit nagba-basketball kami nung hindi pa kami nagtatrabaho, nako po, si Senki na. Sino po, Dragon Ball na. Nag-uuwian kami sa mga bahay, pero ngayon hindi na. Uupo ka na lang sa isang tabi, manunood ka, mapapanood mo na. So alam na nila na mamamatay yung tawag dyan, free TV, mamamatay dahil dito sa digital age, ang social media. Kaya ayan. Hindi na sila nag-renew ng kanilang kontrata kasi before mag-expire yan, dapat at least mga 5 years before mag-expire yung franchise na yan, nire-renew na yan eh. Pero dahil nga, hindi na nila kaya, hindi na rin nila kayang bayaran at nakikita nila yung trend, pabagsak na ang mainstream. Kaya ganun. Kaya dahil pabagsak na ang mainstream media, mga bossing, yung mga mainstream media ngayon, namimera na lang yan. O sino na lang magbabayad sa kanila to sustain the business, to keep the business running. Ganun ang ginagawa nila, to keep the business running. Kung sino yung magbibigay, kahit mali yung gustong ipabalita, ibabalita nila. Kapag itong administrasyon na ito, dati naman galit na galit sila, never again, never again. Kita mo ang gagawin nila. Sige, pagka gusto, binayaran tayo. Sige, propaganda tayo para sa kanila. Sino yung willing magbayad? Mga NPA, sige. Go tayo dyan kasi nga hindi na nila kayang i-sustain dahil napakatindi ng kanilang rival, ng kanilang kalaban. Itong mga social media personalities, katulad tayo, kaya nga tayo pinapakulong. Kaya nga tayo dinidemanda kasi kung wala naman tayong boses, wala tayong silbi at wala tayong reach, di sana hindi nila tayo pinapansin. Diba? So ganun ang nangyari. Whole of the nation approach, mga bossing. Mainstream media, NPA, NBI, PNP, DILG, DOJ, Ombudsman, lahat inactivate nila para sirain yung bagong liderato ng Senado dahil nga walang kumpas yan ng Malacanang. Dahil walang kumpas ng Malacanang yan, naku po, yung mga interes ng mga nasa Malacanang at mga nasa gobyerno, hindi na nila pwedeng i-impose dyan sa Senado. Gawa ng mas marami na yung mga tao na talagang nagsabi na we are the last bastion of democracy and whatever in the Philippines. Check and balance, mga ganyan. So kanina, mga bossing, ayan na. Nagkaroon ngayon ng mga matitinding debate, usapan kasi nga ganito. Nasa banggit na rin lang naman natin yung whole of the nation approach. Ayan si Boying Rimulya. Si Boying Rimulya, mantakin mo lahat ng mga nasa majority ngayon dahil whole of the nation approach. Ang tagal nang hindi nagpaparamdam ni Boying Akala ko nga patay na si Boying, ang tagal na hindi nagpaparamdam eh. Pero nung nagkaroon ng leadership change diyan sa Senado, nabuhay ang bangkay. Putang ina, akala ko aswang eh. Nabuhay. Tapos nung nabuhay siya, putya yan, may mga dala-dala siyang mga baon. Ano yun? Putya, kaso kay Villanueva, kaso kay Chis Escudero, kaso kay Jinggoy, kaso dito kay kay Marcoleta. Tapos may kaso din yung magkapatid na na Cayetano. Tapos si Bato de la Rosa, si Bongo nanganganib na din, si Robin Padilla na mananagot daw sa ICC, bobo eh. Paano mananagot sa ICC si Robin Padilla? Hindi na tayo member ng ICC. Tanga ba kayo?
Ay, ng mga bobo talaga. O, so ganun ang mga nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Talagang makikita mo ang inaatake lang itong majority. Tapos gusto nilang ikulong itong mga majority by next week daw, next month, or whenever, as soon as possible, maisampa sa sandigan ito. At syempre mga plunder yung isinasampa sa kanila eh. O syempre pag plunder yung isinampa sa kanila, o di syempre makukulong sila, no bail yan, katulad ni Senator Bong Revilla. O na hindi pa man, wala pa mang ebidensya dahil meron ng reklamo sa kanya, wala namang ebidensya na makapagtuturo na mastermind siya. O ayan, nakakulong pa rin hanggang ngayon. So gusto nilang mangyari yon dito sa mga majority senators. Tapos, syempre, in the hopes, dahil nga nasa kanila yung majority, kung mawala yung mga yan, maipakulong yung mga yan, magkukulang yung numero nila. O, kasi baka sakali, kung sila yung nakakulong, hindi na sila bobo. Hindi si natatandaan nyo, si Leila de Lima, nakakulong siya noong siya ay senador pa, di ba? Nakulong siya dahil sa droga. O, no nakulong siya, di ba? Nakakapagpanukalang batas pa rin siya. Di ba? Nakakaboto pa rin siya sa mga dapat botohan. Nakakapag-privilege speech pa rin siya. Nakakagawa lang siya ng sulat, tapos binabasa na lang siguro nung kanyang so yung opisina niya diyan sa Senado nandoon pa rin. So technically, yung function mo as a senator dapat ano mo yun, dapat iyong kasi mandato yun eh. Okay, ano man yung circumstances dahil ikaw ay senador, hindi ka naman ini-strip ng pagiging senador. Kung ikaw ay halimbawa katulad niya, nagkaroon ka ng kaso at nakulong ka dahil dun sa kaso mo niya, ang problema no bail. So syempre pag no bail, mananatili ka doon. So hindi ka na ba senador noon? Senador ka pa rin naman noon. So kung senador ka pa rin naman noon, dapat lahat ng trabaho ng senador dapat nagagampanan mo pa rin. O katulad niyan, kung halimbawa nakulong si Jinggoy, dapat may karapatan pa din si Jinggoy na bumoto kasi senador siya. Trabaho niya yun eh. Gets nyo? Ano bang mahirap intindihin? Ngayon, taing-tae. Etong mga nasa minority na sayang-saya sila, ang saya-saya nila na makulong. Etong mga gustong idemanda ni Boying Rimulya, gustong-gusto nilang makulong. Bakit? Kasi nga ayaw nila yung nangyari na bigla-bigla nawala sa nila yung kapangyarihan eh. Biglang nawalan sila ng kapangyarihan. So hindi ba? So bilang isang senador, ako naniniwala na mandato mo yan. Halimbawa, si Risa Ontiveros din makulong dahil sa pamimeke niya ng mga witness, halimbawa. Tapos dahil sa kanyang mga ginagawang mga korupsyon din, halimbawa. Hindi ko sinasabing korap siya pero kunyari lang. Kunyari lang for the sake of conversation. Di ba? So halimbawa nakulong din siya. Dapat pa ba siyang bumoto? Para sa akin, dapat pa rin bumoto, senador siya eh. Function niya 'yon, dapat yung kalayaan lang ang nawala sa kanya, pero yung titulo niya na pagiging senador, di pa naman siya convicted eh. Hindi pa naman siya, di ba? Presumption of innocence. So dapat lahat ng gawain ng mga senador nagagawa mo pa din. Whether through your staff, through your office, then kung may botohan, syempre, hindi naman porket nakakulong ka, pati yung utak mo nakakulong na. Hindi naman porket nakakulong ka, wala ka nang dapat alam diyan sa mga nangyayari sa bayan, di ba? Bilang isang senador, hinalal ka ng constituency mo, buong Pilipinas, so dapat mag-function ka pa din na senator, di ka naman din i-disqualify bilang isang senator eh. So ako, naniniwala ako na dapat itong mga gustong ipakulong ngayon, dapat magampanan pa rin nila yung functions nila as senators, tama? Ngayon, nagmamadali itong minority, gusto nilang makulong itong mga to, pati yung gobyerno, baka sakali, maisingit nila yung sa may rules nila na bawal ang teleconference. Kapag yung teleconference daw, pwede lang kapag unforeseen circumstances. For example, COVID-19, ganyan. Kaya may bagyo, hindi siya makakapasok, botohan ngayon, pwede siyang bumoto, ganon. Ayaw nila nung teleconference. Samantalang noon naman, kay Leila de Lima, gumagana naman yung mga teleconference na yan. Sinasabi pa nito ni Risa Ontiveros, kahit noong panahon ni Marcos Sr., nung martial law, hindi ganito ang Senado. Tanga, nung martial law, walang Senado, bobo. Walang Congress, walang Senado noon. Si Bongbong Marcos lang ang si Marcos Sr. ang lang mag-isang nagpapatakbo ng Pilipinas, kaya nga namanipulan niya lahat at nanakaw niya lahat ng gusto niyang nakawin. Fake news peddler to si Risa Ontiveros eh. Walang Senado noon. Gets mo? Kala ko ba magaling ka sa EDSA? Hindi mo alam yung martial law, walang Senado. Tanga. So ganun ang nangyari. Kaya yan, gusto nito ni Rodante Marcoleta kasi napansin ni Rodante Marcoleta pucha, ipakukulong kaming lahat eh. So parang panggigipit ito, politika pa rin ito, ipakukulong kami para mawala yung numero namin o mawala kami ng lakas, kapangyarihan bilang isang senador. Wala naman sa usapan yun, lalo na presumption of innocence. Maghihiring pa naman. Na kasi nga, kung halimbawa may kaso siya, tapos bailable naman yung kaso,
O hindi ba, pwede ka pa rin namang pumasok sa Senado o kahit may kaso ka. O ganun din naman yun eh. Kung plunder, kaso mo, no bail yun, so nandoon ka sa kulungan, senador ka pa rin naman eh. Hindi ka pa rin naman ini-strip ng iyong pagiging senador. Tama? O so dapat yung function as senators, magampanan pa rin nila. So si Rodante Marcoleta nung May 11, nagpanukala na siya dahil nga nakikita niya itong nangyayari kay Senator Bato de la Rosa, panggigipit. O sabi niya dapat payagan natin na umattend ng mga virtual meeting, virtual, pati pagboto, virtual. Hindi ba? Kasi kung boboto siya dyan at saka boboto siya ng virtual, parehas man lang yun eh. Isang tao lang na naman boboto ron. Ngayon magagalit ang minority. Sabihin, ba't kami nandito? Tapos kailangan namin pumasok araw-araw. Putang ina, di wag ka pumasok. Pakialam namin, ganun din naman. Pumasok ka o hindi. Putya, kung magnanakaw kayo, kahit naman nasa bahay kayo, nasa ibang bansa kayo, pwede kayo magnakaw sa Pilipinas. O hindi ba? So dahil din nakikita nila na minamadali na rin ng mga weaponized na ahensya ng gobyerno itong mga itong mga senador ng majority, kasi magtataka ka, majority senators lang yung mga gustong kasuhan eh. O eto pa isa ang kaso ni ang kaso ni sino to? Si dating Speaker Martin Romualdez. Yung yung kanyang kaso, hindi plunder at saka hindi malversation, bailable yung ikakaso sa kanya ng ombudsman. Samantalang, pwede naman nang idiretsyon ng plunder yung ikakaso sa kanya. Pero dahil nga nila yan, kabati nila yan, kampi nila yan, panggap man lang yung kunyari nag-aaway yung magpinsan na yan ng mga kawatan. Bailable yung ifa-file na kaso para lang masabi na finailan ng kaso si Martin Romualdez. Kaya naman mag-bail niya kahit 1 billion sa dami ng ninakaw na pera niyan eh. So bailable yung ibinigay sa kanya. So kahit may kaso siya, babayad lang siya ng bail, 45,000 to 2 million na bail, tapos na siya, laya siya. Tapos pahabain na lang niya ng pahabain niya hanggang mamatay siya. Ganun na mangyayari diyan. Samantalang itong mga senador na pinafile ng kaso ngayon, puro mas mga non-bailable yung halos lahat ng pinafile sa kanila. So talagang makukulong sila kapag kayan tumuloy-tuloy hanggang ombudsman. Ay hanggang Sandigan Bayan. So alam nila na gano'n, na ginagawa ng gobyerno ito para pilayin yung majority at Senado, para pilayin yung Senado. Eto ngayon, kaya itong mga senador, nagpanukala sila. Di ba isang bahay man lang sila. Dapat concerned sila sa kanilang Senado. Ang problema, hindi sila concerned eh. Gusto talaga nila, kasapakat sila eh. Doon sa plano na pilayin ang Senado. Kaya nagkaroon ng panukala. Naintindihan nyo na ha? Baka naman magtanong pa kayo. Pinaliwanag ko na sa inyo. Pakinggan na lang natin yung mga nangyari kanina. Kasi ako personally, ang gusto ko, okay ako doon sa botohan. Kaya si Dilima pa yan. Kaya si Kiko Pangilinan pa yan. Kaya si ganito, kaya si ganyan. Natin yan. Pero kasi nga, ganyan dyan. Pag, hindi naman binabawal na baguhin yung rule. Hindi naman binabawal na maggagawa sila ng resolusyon. Usually, pinagdedebatehan yan. Tapos, nauuwi yan sa botohan. Magbobotohan ngayon. Ang problema, kapag wala ka sa majority, nasa minority ka, kahit anong kahit anong ayaw mo, kahit anong tanggi mo, magbobotohan, mananalo yung marami. Parang sa Congress din, nagreklamo ba tayo? In-expose lang natin sila, na bias na talaga sila. Meron na talaga silang desisyon sa impeachment ni BP Sara. Nagkakabotohan doon, nagreklamo ba tayo? Demokrasya ganun talaga eh. Pagdating dito sa Senado, ganun din. Botohan, mas marami. Etong grupo nila Marcoleta ng majority, kasi kanina kulang ng 2 eh. Yung minority, so siyam lang sila, kulang silang 2. Kung kulang din ng isa, yung kanina, yung majority, so 11 sila. Kung magkakaroon ng botohan kanina, matatalo sila. Kaya gigil sila, ayaw nilang magkaroon ng botohan kanina diyan sa Senado, which is legal naman na nangyayari yun. It happens all the time na kapag merong hindi pagkakaunawaan, they are dividing the house and then paramihan ng boto. Tapos ang ginawa nila, dahil ayaw nila na bumoto ngayong araw na ito kasi kulang sila ng 2, nag-walk out sila. Pero ang gusto nilang mangyari mga bossing, etong mga senador na mga ikukulong, ayaw nilang magkaroon ng numero. Pero sila, kulang lang sila ng 2 numero, nag-walk out sila dahil ayaw nila magkaroon ng botohan ngayong araw na ito. Ganyan sila katarantado at kahipokrito. Hindi ba? Panoorin natin itong nangyari kanina. Pasok. Rule 14, Section 41, Senate Session. The proposal, Madam President, is by way of an additional paragraph, Section 41C,
after Section 41B of Rule 14 of the Senate Rules, which will state as follows. Section 41C, allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communication technology. So, Kasi yun na yung technology ngayon eh. Dapat nag-a-adjust tayo sa technology, hindi yung technology mag-a-adjust sa atin. Noong panahon, nung unang panahon ng Hapon, wala, ano pa lang noon, telegrama pa lang, di ba? So, minsan, mga nag-a-abroad, ganyan, magsusulat tayo sa yellow paper, di ba? Yellow pages. O, yellow paper, magsusulat tayo doon. Dear Papa. O, di ba? Ganyan. O. Tapos, papadala natin yon sa Koryo, papadala natin, tapos mapupunta yun doon sa abroad, sa Saudi. O, pagdating minsan, ang gagawin, kasi mahal eh. Kapag ka nagka-set tape ka, mahal. Oo, mahal kasi mabigat yun eh, titimbangin eh. Kaya ang ginagawa, nagtsatsaga na lang sila. O kung gaano kabigat yung cassette tape, mag-aano na lang kasi magre-record sila eh. Yung mga mayayaman, gano'n. Yung mga nakakaluwag-luwag ang mga ang mga nasa abroad. So magre-record sila, "Hi Papa, kumusta na? Eto, nakaitim ako ngayon. Matutulog na ako. Wala akong katabi. Samahan mo naman ako, miss na kita." Mga ganun, di ba? O, ganun ang means of of communication noon pagka malayo. Oo, ganun ang long distance relationship noon. Hindi ba pen pal, tandaan ninyo, kailangan marami kayong palitan ng pen pal at saka ng mga picture, di ba? Para maging di ba, boyfriend kayo sa Amerika. Para mapetisyon kayo, kailangan may patunay kayo, dala-dala ninyo yung palitan, taon na palitan ninyo ng sulat. Di ba? O ganun kasi noon, wala pang technology. So kung noong panahon siguro, kapag ka nasa Senado ka, o walang technology ng Zoom, walang video conference. So kailangan mo talagang pumasok. Di ba? Kailangan mo pumasok. Ngayon, sa digital age, sa new age na new world, the world of technology, the era of technology, wala nang malayo. Lahat malapit, lahat magkakalapit. Sa fingertips mo lang. You are a cell phone away from each other. Even if you are far across the globe. You are real time, can give update, can message, can video conference, video call. Hindi ba nagkaroon ng mga international companies dito sa Pilipinas? Ganyan ang ginagawa. Yung counterpart ko sa Amerika, magmi-meeting kami. Kumbaga, pinadali na nga ng teknolohiya yung mga bagay-bagay. Dapat mag-adjust yung lahat. Sa teknolohiya, hindi yung teknolohiya mag-a-adjust. Alam nga naman, mayroon ng Facebook, mag-aano ka pa. Kaya nga yung ginawa ni Bongbong nakatangahan. Na libre na daw. Libre daw ang tawag. Libre daw ang tawag ng mga mahal nyo sa buhay, sa abroad. Gago. Noon pa libre. Internet lang. May Facebook Messenger. Merong Viber, Telegram, Signal, WeChat. Lahat meron. Kaya nga bobo talaga eh. So yun ang technology ngayon. Kaya nga ito yung pinapanukala ni Rodante Marcoleta. Dahil may mga available naman na technology, let us not prohibit our colleagues from attending, lalong-lalo na kung merong political harassment sa kanila. Pakukulong sila because of this, because of that. Alam naman natin na si Boying Rimulya, tao ni Bongbong yan dahil si Bongbong ang nagtalaga kay Boying. Kahit na questionable yung pagkapanalo ni Boying dyan sa pagiging ombudsman, ang dami-dami niyang kaso eh. Tapos naging ombudsman siya. Sino nagtatrabaho ngayon? Ombudsman. Sino nag-iimbestiga ngayon? NBI. Sino ba naglagay ng mga yan? Si Bongbong Marcos. So politically, itong mga persecuted, itong mga senador sa majority. So bilang isang bahay minority ka, kay majority ka, kung sa ikabubuti ng ng inyong tahanan, papayag ka. Ba't hindi sila pumapayag sa teleconference? Kasi kung ako solid ako na senador, magkakaibigan tayo. Makukulong si Jinggoy, tagal-tagal ko nang kasama yan. Lalong-lalo na may kapatid pa siya diyan, si JB Ejercito. Siyempre kung ako si JB Ejercito, kapatid ko man yan, tapos senador man yan, binoto man yan ng milyon-milyon mga Pilipino, bilang senador, ayaw ko rin naman mangyayari sa akin yan na kapag nagkakaso ako, tapos pag nasa malayo ako, hindi na ako makakaboto, so ilagay ko lang yung posisyon ko sa kanya bilang parehas naman kaming senador. Dapat pumayag sila. Dapat papayag sila. Ba't hindi sila papayag? Kasi nga, yun talaga plano nila, na mapila yung majority at mukhang sila yung magiging bagong majority na naman. Di ba? Move Diretso. by the President.
We take note of the motion of Senator Dante Marcoleta. I recognize Senator Ping Lacson. Yes, thank you, Madam Yes. President. This is a parliamentary inquiry. What is the status of the motion introduced by the Honorable Marcoleta last May 11? Has it been referred to the Committee on Rules? I am told that it's been referred to the Committee on Rules, Majority Leader. Okay. Yes, it has been referred to the Committee on Rules, and that's why in this particular deliberation, the Committee on Rules is giving it back to the floor for plenary action, Madam President. Thank you, Mr. President. Si Riza Ontiveros, kita nyo, nag-chat GPT na naman. Sa cellphone na naman. Putang ina, wala na siya index card eh. Si chat GPT na naman siya, cellphone na naman siya. Pinapasahan na naman siya ng mga impormasyon ng mga, kaluluwa niya. Yung mga kaluluwa yan na nagbubulong sa kanya eh. Kasi nga, di ba, parang santo yan si Riza Ontiveros eh. Putsang ina, divine yan may mga divine bulong yan eh. Di ba, nakita nyo yung pag nagsasalita siya, yung babae sa likod niya, nagsasalita din. Sinasabayan yung bibig niya. Tanginan niya. Walang hiya, Has the Committee on Rules been constituted? I believe that Senator Joel Villanueva is the acting Majority Leader Yes. and would be the best position Okay. to answer Thank the you, Madam question. President. In the meantime, I recognize Senate President Cayetano. Madam Chair, with the permission of Senator Villanueva, so the Committee on Rules is not reporting out the No, my the question, Mr. proposal. President. I'm sorry, Yes. Madam President. With your permission. My question is, has the Committee on Rules been constituted? Yes. So, Madam President, the answer there is the same answer to the question of Senator Pangilinan and former Senate President Soto, that in accordance with Section 19, this is the same. They continue to function. Having said that, I was explaining that the motion of Senator Villanueva was not for the Committee on Rules to report out what was referred to them, but to return to the plenary. Because if you look at Section 136 of our rules, the rules may be amended by means of a motion which should be presented at least one day before its consideration, and a vote of majority senators present shall be required for its approval. So, Yun yung yaan yung pinag-uusapan, na kung merong motion, dapat, lalo na kung babaguhin yung rules, dapat may isang araw. Hindi pa pwedeng agad-agad o pag uusapan pa yan, may isang araw. Kinabukasan, ganun, kung may session. Ganun ang gusto nila mangyari. Pero ito nga ang punto. May 11 pa lang. Ano na ba ngayon? May 27, May 26. May 27 na eh. So, ano pa lang. So, may 11, May 27. So, ilan na? Ilang araw na lumipas. Hindi lang isang araw. Yun yung pinapaliwanag nila dito. not need the endorsement nor the forwarding of the Committee of Rules for the amendment of the Committee on for the amendments of the rules. So the only requirement is that it is put on the floor at least one day before, or the proposal is made, and that a majority of the senators present will vote for its approval. So I just wanted to clarify that, just so that we don't have any miscommunication that whether or not the Rules Committee met, who are the members, etc. Because right now that's irrelevant, because we have given back to the plenary the proposal. Yeah. Very clear. Thank you, Senate Madam President. President, Senator Lacson's does recommendation. it mean that we are now disregarding the committees of the Senate? So the committee chairman or the chairman of any committee, including the Rules Committee, may just report out any motion or any resolution referred to it in plenary, and then just, it is within his power to just report it out by himself without any deliberation in the committee, without any committee report. Is that the new rule now, Mr. President? Madam It is President? clearly... There's no new rule. I read the rule. Yeah. Senator Lacson is referring to resolutions or And motions. communications or anything referred to the Committee on Rules. We're talking about a motion to amend the rules. We had the option of taking it up, but since everyone asked for one more day, it was given to the Committee on Rules. The Committee on Rules has an option to take it up, but the acting majority leader or acting chairman of the committee gave it back to plenary, and the plenary is more, how do I put it? Supreme, thank you, Senator Lacson, over the committee. So we didn't disregard the committee. It is our choice from the start whether we want to give it to the committee or not. So when we give it, so for example, I have a motion now to to extend the session to June 12 instead of June 5. That could be given to the Committee on Rules, or upon coordination with the House, the plenary can decide it directly, or we can give it to the Committee on Rules, and after he talks to the House of Representatives, he can even report it out, or he can easily, legally, morally, just say that I am tossing it back to the plenary, which is what's happening today. So Thank it's you, not a Madam new rule. President. That is assuming that there was no referral. But in this case, and I'd like to invite the attention of the body to journal number 62, dated May 11, 2026. And if I may read
the particular portion of this journal, proposed at 6:25 p.m. the session was resumed. Proposed amendment to the rules of the Senate. Senator Marcoleta proposed an amendment to Rule 14, Senate sessions of the rules, by inserting a new paragraph C under Rule 41, which reads, A or C, allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology. Now, here's the portion, Mr. President, or Madam President. While expressing no objection to the proposal, Senate President Cayetano A. suggested giving the Committee on Rules time to discuss the matter. Now, my question is, was there any discussion by the Committee on Rules? Apparently, there was none, because it's now being reported out by the acting majority leader without consultation with any of the members. And by the way, Madam President, wala pang Committee on Rules eh. I believe that it was mentioned, and I will reiterate from my understanding that there was no Committee on Rules meeting because that motion is reverted back to plenary. Madam Chair. Meaning we are not ignoring the fact that, of course, committees must hold meetings, but this particular motion is being referred back to plenary. And may we just put on record, it says in Rule or Section 136, the rules may also be amended by means of a motion which should be presented at least one day, and we're complying with that, before its consideration, and the vote of the majority of the senators present in the session shall be required for its approval. I believe that is what the Senate President had explained. Evidently, Madam President, action was taken. And the action was to refer it to the Committee on Rules since the position of Majority Floor Leader was vacated. So how can the committee properly function in the absence of a committee, of the committee members? As the Now, Senate I'll invite- President had stated, Let me finish, there is a Madam rule President. of a continuing operations of the committee But they while were the new head vacated, has Madam not President. been. Walang members ang Committee on Rules. So we cannot invoke continuity because we vacated all committees, all positions, including the members. And may I invite you to Section 24 of our rules, Madam President. The committees shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report on all matters transmitted to them. This was transmitted to the Committee on Rules. So the committees shall hold, including the Committee on Rules, shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report. There's no report, Mr. President or Madam President. Madam President. So we're violating our own rules. We recognize Senate Yeah, President Kim. Mr. President, the chair already made the ruling, and it's not appropriate to argue with the chair because, as explained to Senator Lacson, the committee did not report it out. He read the journal of May 11, but he did not read the motion of Senator Joel today. His motion today was pursuant to Rule 136 of the rules, a motion to amend the rules, meaning if Joel was no longer the majority leader, if I was the majority leader now, or even an ordinary member, that motion was carried. No one objected that we take it up. Because, Madam Chair, we're bringing it back to plenary. So natural po, walang discussion sa Committee on Rules. Kasi wala naman po sa rules natin na kailangan i-discuss sa Committee on Rules. We did that on May 11 so that everyone will have an opportunity to study the rule. It's a very simple amendment. So we should go to the discussion of the amendment if anyone is objecting to the amendment. But definitely, the right to propose an amendment is a right guaranteed by our rules. Senator Marcoleta has an amendment. We should go to discussing the merits or demerits of having that rule. You already ruled that it is proper for the plenary to take it up. So may I request or move that we, if there are any objection, we discuss their objection. I'm objecting. That's the effect of my manifestation, Madam President. I'm objecting because I'm invoking Section 24 of our rules. And as I read into the records, the journal of May 11, 2026, na-refer po ito sa Committee on Rules. And there was no discussion. Action was taken actually by this body. Then, Madam Chair, if there's an objection, may I move that we divide the House? Point of order, Madam President. On that issue, not on the issue of whether or not the rule is good. Your issue is whether or not it's proper to take it up on the floor. The position of the majority is that there's no rule being violated. Oh, malinaw ha, malinaw. O, ganyan din kasi sa Congress, di ba? Kapag ka meron na motion, tapos may nag-object, anong gagawin? Magbobotohan. Ano ang pagbobotohan? Dito kasi magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, lalong-lalo na sa mga unggoy, mga oplok, mga bugok ng mga senador. Ang pinag-uusapan lang dito, let us divide the House whether itatakil na ba ito sa plenary or hindi. Kasi nga, the plenary is more superior than the committee. Ibinalik na nga from committee to plenary. Ang sinasabi lang ni Lacson, wala pa namang committee dahil 'di ba nga bakante lahat. So ayun na nga, may motion nga noong May 11. Meron ng request noong May 11. So ibinalik na nga ngayon dahil nga yung majority floor leader
siya nga yung siya nga yung nasa Committee on Rules na, so siya na mismo ibinalik na diyan para pagdebatihan na. Kasi ganun din naman sa committee, pag-uusapan din naman, pagdedebatihan din naman. O dito na natin pagdebatihan. Kasi nga superior man ang plenary sa sa committee. So ibinalik na diyan pag-uusapan. Ngayon, sino ang tama? Si Cayetano o si Lacson? Magbotohan tayo, let us divide the house. Ganun man lagi pag mayroong hindi pagkakaunawaan, di ba? So paramihan na lang tayo o sinong mananalo, di ba? Ganun. Ang problema, wala silang numero. Ngayon, yun yung pinag-uusapan nila dito. Yun yung i-divide yung house, yun yung pagbobotohan. Whether yung objection ni Lacson is papanigan or etong pagpapaliwanag ni Cayetano. So we will vote. The presiding officer has already ruled, but the gentleman continues to object. So we have to vote on it. We're not voting on the amendment yet. We're voting on whether the amendment is proper or not. Yes, interjection, Madam President. Yes, Minority Leader Senator Soto. We will have to support that resolution or thinking of Senator Lacson, which is To the rescue yung jowa. To the rescue yung si Beb. Beb, tulong. Syempre magaling yung kalaban, abogado. So akala nila yung dalawang bobong utak pag pinagsama mananalo sa abogado. Expired na mga utak niya, tatanda na niyan kumbaga na yan yung tapos na yung shelf life niyan. Bulok na yung mga utak niya sa tatatanda na ng mga yan. So sige, to the rescue itong si Baby. we did not constitute the Committee on Rules. So what are we discussing right now? I suggest that we Ngot talaga yan ang problema pag tanga Kahit nga umayon ka kay Ping Lacson, sinasabi na nga ni Cayetano, aayon ka diyan. Aayon din yung kasamahan ko sa akin. Para malaman natin kung sino kung sinong tama at mali, magbotohan tayo kung sino yung tama at mali sa mga kasamahan natin. Paano pang punto nung pag-interject mo doon sa sinasabi ni Lacson? May punto man si Lacson. May punto man din si Cayetano. Dahil nga parehas sila may punto, Dahil nga parehas silang may punto, anong gagawin natin ngayon? Let us just divide the house para tapos ang usapan, hindi tayo magpapatalo sa isa't isa. Hindi ka magpapatalo, hindi ako magpapatalo. So tapusin na natin. Na tayo? Magbotohan na tayo, di ba? Ganyan naman kahit sa Congress, ganyan ginawa nung kay Inday Sara. Pag may objection, bobotohan. Since nag-object ka, magbobotohan kung yung objection mo ba yung magro-rule or yung aking paliwanag. Ano pang iniiyak mo, Tito Soto? Tanga ka ba? we constitute the Committee on Rules and discuss it there. How do I know this? Ako minority leader hindi ako member ng rules. Ex officio Tumawag ba? Hindi. Ano to? Binabraso? Point of order, Madam Chairman. Where in the rule Galit ka. Ano to? Binabraso? Tanga. Demokrasya. Pagbobotohan nga. May punto yung isa, may punto yung isa. Di magbotohan tayo. Ganun lang yun alam nyo, hindi kayo mananalo sa boto. Kaya ang ginagawa nyo, umaasa na lang kayo dyan na parang inaapi kayo. Victim card yarn. rules that it say that an amendment has to pass the Committee on Rules? Section 24, Madam President. Anong sabi po sa Section 24? The committee shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report on all matters transmitted to them. Madam And this- Chairman, that's thank not you. the rule. The rule Yes. is 136. 136. Can you please, for the third time, Laman 124 136 pala Sabi ko sa inyo, expired na yung utak nyo ni Tito Soto. Dapat nagpapahinga na lang kayo. Mahilig naman pala kayo mag-golf. Diba sabi ni Tito Soto, pinag-uusapan nyo, imbis na problema ng Pilipinas, pinag-uusapan nyo yung pampalo sa bola na maliit. Putang ina niya, para kayong mga ulul. Ang liit-liit ng butas. Tanginan yan. Ang layo-layo nyo, tas gusto nyong issue. Tanga ba kayo? Ay, joke lang sa mga mahilig mag-golf. Malam ko, maraming mga mahilig mag-golf dyan. Oo, kasi yung nakita nyo nga yung basketball, ang laki-laki na nung butas ng ring, hindi pa nila ma-shoot kahit sa kabilang ring, kabilang side ng court. Tapos kayo, palo kayo ng palo. Pinapalapit yung pinapalapit. Ihagis nyo na lang. Ibig sabihin, nag-uusap nga kayo tungkol sa golf club dami-daming problema ng Pilipinas Mag-usap na lang kayo sa golf club, ganyan, yung golf nyo. Parang wag nyo na idamay mga Pilipino. Wala na yung mga utak nyo, tuyot na yan naubos na yan. Kakaisip nyo dyan. Isip kayo ng isip, wala naman kayo isip
May we request the Senate President to read into the record The rules may be Rule amended 136. by means of a motion, which would be presented at least one day before its consideration, and the vote of the majority of the senators present in the session hall shall be required for its approval. So I respect their objection. But how do we determine objections in this Senate? We vote. So if there is an objection, they have already explained their position. We have explained our position. I move that we divide the House, Madam Chair. May I, Mr. President? Yan naman eh. O, katulad niyan. O, e-epal ka din. E-epal ka din. O, siyempre sila, siyempre makakakampi ka. Kaya nga, ganito na lang. Total, pare-parehas kayo may opinion. May opinion ka. May opinion si Soto. May opinion si Lacson. Sinasabi nyo, tama si Lacson. O, edi magbotohan na lang tayo para malaman natin kung sino ba yung mananalo dito sa debate na ito. O, siyempre, pucha, ito na naman si Butas ng Ilong. Si Kiko Matching, ayan na naman. Tanginang yan, oh. Oh, ewan ko sa mga to. Parang kulang sa vitamins eh. Hindi marunong umintindi. Ano pang kailangan na pagdebatihan? Nagdedebate na yung dalawa. Sumama pa kayong lahat. Kahit sumama, kahit mga magulang nyo, isama nyo dyan eh. Pag hindi nagkakaintindihan, magbobotohan. Ganun lang yun. Botohan. Kasi hindi kayo matatapos dyan. Walang aamin sa inyo ng mga kasalanan nyo sa isa't isa eh. O kaya magbotohan na lang. Yun nga yung sinasabi ni ito tama sa'yo, ito tama sa akin. Sino referee? Walang referee. Magbotohan tayo. O sinong We are several members of the minority here, and only Senator Lacson has spoken. Why are we railroading this process, Mr. President? I have a number of issues that I'd like to raise regarding this motion, Mr. President. Anak ng tinapay talaga to. Hindi naman yung mismong motion eh. Pinagbobotohan eh. Ang pinagbobotohan nga, yung pinagdedebatihan ng dalawa, nakikisali ka eh. Di magdebate kayo mamaya, tapos magbotohan din kayo dun sa pagdedebate nyo. O, tangina, nagalit na yung asawa ni Sharon. Siguro hindi na naman to nakasiping kagabi. Outside ako lambu naman siguro, hindi ka na naman naligo. Walang iya, oh. Butas ng ilong nito, lalaki na naman yan. Magagalit, sisigaw na naman yan. They are citing Section 136, assuming, for the sake of argument, that their position is correct. The second paragraph, Mr. President, says the rules may also be amended by means of a motion, which should be presented at least one day before its consideration. We submit, Mr. President, that the earlier motion that was entered or was referred to the Committee on Rules. This is a new motion, Mr. President, and therefore we have to take consideration of the one-day requirement before we can act on it, Mr. President. And that should be, if not tomorrow, because we don't have any session tomorrow, that should be on Monday, Mr. President. Again, let me reiterate. O, yun ang nila O, sa Monday. Kasi bago daw ito, so sa Monday. Yan ang gusto nila O, kasi nga dapat bukas. Dahil holiday ng 27, wala silang session ng Huwebes at Biyernes. Monday to Wednesday man lang sila. So Lunes na. Okay na yun Okay na. O, ibibigay yun sa kanila Ibibigay yun sa kanila. O sige, Lunes na lang. O, ibibigay yun sa kanila. Lunes na lang. Hindi na. O, sige na. Para matapos na ito, mga iyaking kayo sa Lunes. O, yun naman ang gusto nila di ba? Ayan, sinabi na ni Kiko Pangilinan, sa Lunes. Dapat. O, sige. I-reserve natin yan, pasok. The rules may also be amended by means of a motion, which should be presented at least one day before its consideration. We submit that the motion that was mentioned last May 11 was referred Yes. to the Committee on Rules. Yeah. This is a new motion, Mr. President, that is being presented on the floor, which requires that it be presented one day before it is considered. And therefore, we have to consider this motion on Monday, Mr. President. As explained by the acting majority leader, the motion of Senator Marcoleta has been brought to the plenary, and Preferred. both the majority and the minority had mentioned Rule Section 136, and it says that the vote of the majority of the senators present in session shall be required for the Madam approval. President. I believe that this rule has been mentioned more than 5 times. Madam President, I may- believe also that the interpretation of the rule is different. So I take note of the manifestation of Senator Pangilinan. Mr. President, may- if I may just continue, Mr. President. All in previous... Senator Lacson actually has the floor. Yes, with the permission of Senator Lacson. Senator Lacson has the floor. But May the- we continue with the manifestation of Senator Lacson, and then after him, he will yield to Senator Pangilinan. Madam President, the invocation of the Senate President of Rule 136 is premised on the assumption that there was no action taken. But we took action. We referred it to the Committee on Rules. So Section 24 now applies, Madam President.
You're gonna just ram down our throat something that numbers can dictate, Madam Mr. Chair. President. Yes, Senate Yes, President Madam Chair, Cayetano. first of all, we're just repeating the arguments. I respect his argument, but I disagree with it. Secondly, they've used already 3 words: ram down their throat, railroaded, binabraso. Doon kasi kayo mahilig eh. Nagdidebate lang kayo eh. Tapos kayo yung mag-a-ad hominem eh. Pag kayo yung nag-a-ad hominem, okay lang. Pero pag kayo yung in-ad hominem, masakit. Mahapdi. Ano yung mga words na ginagamit ninyo? Oh, binabraso. Ano to, binabraso? What is this? Railroading? Eh, sinasabi nga ni ano dito, walang ganong nagaganap. We have a democracy here. Why not we vote for it? If our colleagues think na your point is better than mine, then let's put it to a vote. Oh, di ba? Oh, kasi nga ang hilig niyo maggaganon eh. Siga-siga si Tito Soto eh. Ano to? Brasuhan. Tangina ganyan pag wala pinag-aralan eh. Hindi ba? Baka siga-siga ka eh. Putang ina yun, porket ikaw ikaw ang pinakamatanda dyan, ikaw yung walang pinagkatandaan eh. In this democratic institution, when we disagree, we vote. When we have rules, we follow the rules. The particular rule in amending the rules is 136. We're following that. So why are we using unparliamentary language? Di ba? Unparliamentary yun eh. Ano to? Brasuhan? What is this railroading? Buti pa si Kiko Pangilinan kahit papano kasi pag English medyo maganda pakinggan eh. Parang professional. Pero pagka wala talagang pinag-aralan, yung nag-aral ka sa school bukol, yung putyang ina niyan, yung tumanda ka ng paurong, ang ganyan eh. Angas-angas na lang eh. Puro angas na lang. Ano, brasuhan? To express or try to provoke the kind of argument we don't want between the majority and minority. You have your opinion, we respect that, we have our opinion. So how do we resolve that? By voting. Now, if you think we violated the rule, then go to court. But we do not think that we violated the rule. It is very clear. So my point of order, Madam Chair, they're out of order by insisting that there's another rule except for 136. So I move that we vote on it, Madam Chair. We divide the House. Objection. If there's an objection, then we vote. So may we proceed with the vote, Madam President? Mr. President, I was earlier Ang galing ni Pangilinan. Ay, ni ano. We are in a democracy. If there is a misunderstanding, we vote. Plain and simple. It happened. It's happening in the Congress. It happened before. Ganun talaga. Kaya nga marami kayong miyembro eh. Kaya nga paramihan kayo ng kaibigan eh. Kasi kung sino may pinakamaraming kakampi, yun ang malakas ang loob. O ngayon, mas marami sila Cayetano. Di ba nung nakaraan, ganun din naman kayo. Mas malakas kayo, mas marami kayo. Eh, the tides are, the tides shifted already in favor of the new majority. You have objection? Let's vote. You think na mali kami? Just file a case in court. Di ba ganun si General Torre? Papasok ako sa ayaw at sa gusto ninyo. Sir, ang warrant of arrest mo, Silvia Simañez. Hindi naman para kay Pastor. Hindi naman taga rito si Silvia Simañez. Nakalagay dyan, Pasig. Bakit nandito kayo sa Davao? Hindi ito ang tamang panahon para mag-usap tayo sa mga legalidad. Kung may reklamo kayo, magdemanda na lang kayo. Di ba? Ganun kayo? Ganun gobyerno. Ganyan na ganyan yung sinabi ni Torre noon. Nandun ako sa harap niya. Kaya nga putang ina, gigil ako sa kanya kasi satanas talaga. Mantakin mo, lalabag siya sa batas, sabi niya. Pero, wala akong pake kung labag sa batas to. Susugurin ko kayo in 30 minutes, papasukin ko kayo, wawarakin ko yung mga dingding ninyo. In 30 minutes. So, sabi niya ganun. Kung may reklamo kayo, just file it in court. Ganun. Ganyan na ganyan yung ginagawa ni ngayon, di ba? Ni Cayetano. Nagagalit kayo? Ba't nagagalit kayo? Bakit si Torre hindi kayo nagalit, no? It was the manifestation of the presiding officer, the Madam Chairperson, that after Senator Lacson, I be allowed to speak, Mr. President. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President? Ang putyang ina, ito naman, umipal naman, pa-main character naman to. Right to speak. Siyempre, si Lacson nagsalita. Siyempre, may magdidebate kay Lacson. Hindi mo naman ididebate si Lacson, ba't ka magsasalita? Ganun muna yun. Di ba, si Lacson. Sabi ni Lacson, ako pa may hawak ng floor. Ayaw ko pa mag-yield sa'yo. So magsasalita pa ako. Sabi naman nung isa, sige, pagkatapos mo, si Kiko Maching. Laki ng mata, galit na galit. Ang lilisik na naman yung mata nito. Hindi na naman yata nakainom to ng Valium.
Syempre may sinasabi si Lacson. Syempre, yung mag-o-oppose, yung kadebate, sasagot muna yun bago ikaw. Sasagutin mo ba yung sinabi ni Lacson? Sasang-ayunan mo lang naman yung sinabi ni Lacson eh. Di dapat pakinggan muna yung debate kay Lacson. Anong kinagagalit mo? Curtailing of ano? Ikaw masyado kang iyakin. Putang ina ninyo mga dilawang kayo, masyado kayong iyakin. Ayayabang ninyo pero mga iyakin kayo. Ang hilig ninyo gumawa ng eksena, putang ina nyo ang dadrama nyo. Kakausap mo yung sa asawa mo na dramatic actress, iyak ng iyak kahit wala naman nakakaiyak. Na parang mga may topak na tong mga to eh. Madam Chair, We are can I not able answer to ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish, Madam Chair, may I answer? who will benefit from the amendment to the rules. For the Is this kind rule, Mr. information President? of Is this the- rule, Mr. President, for I was Senator about to Bato, who is not recognize here? Senator We would Pangilinan. like to Sigaw ng sigaw kasi to putang ina nito eh. Siguro lagi sinisigawan ni Sharon to kaya gumaganti dyan. Mga bingi ba kayo sa bahay nyo? Ba't sigaw ka ng sigaw? Tingin na nito. Sobrang laki ba ng bahay nyo? Nag-uusap kayo 1 kilometro layo kaya yung boss mo ang lakas-lakas lagi? Wala naman nagkukurtail sa ano mo, sa malayong pagpapahayag mo. Kayo nga'y mahilig magdemanda eh. Anak ng tinapay ikaw. Siyempre nagdidebate yung dalawa, gusto mo sumali, di umakbay, sumampa ka kay Lacson. Sa mic ni Lacson, habang nagsasalita siya, magsalita ka rin, putang ina mo. Napakatanga mong tao ka. these valid questions, Mr. President, before we go into a vote, Mr. Madam Chair. President. Yes, These, Madam we should not be... How can the presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please know that I would never curtail your right to speak. Just as Kurtel yung right to speak, putang ina, salita nga siya ng salita. Bobo tong putang inang Kiko Pangilinan na ito eh. Nakakapagsalita ka, kung kinortel yung right to speak mo, tinahisa na yung bibig mo. Gago, hindi ka naman pinasakan sa bunganga. Salita ka pa rin naman ng salita, kahit nagsasalita sila, salita ka ng salita. Sigaw ka pa ng sigaw, wala ka namang kaaway. Inan to, iyakin masyado. Antayin mo yung time mo. Nagmamadali ka eh. May pupuntahan ka? Ha? Natatai ka? in 2004, I believe you were seated. And I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, was not given. I remember that time now, and the word noted was said to me. That will not happen now. I will not do that to you. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan, except that you were speaking at the same time. Yan eh, masyado ka madaldal po ng ina mo. Atribido ka. Nag-uusap pa, sabat ka ng sabat, putang ina mo ka, wala naman may gusto makinig sa'yo. Tarantado ka eh. And I was about to recognize you because Senator Lacson had the floor. Thank you, Madam President, for So the I just wanted to be clear on record because I If- recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding officer was curtailing your right to speak. I would never do that, and I would not do what I experienced in 2004 in the House of Representatives in the canvassing of the votes then. Mr. President, Thank you. Madam President, with due respect, Mr. President, I was not referring to the Madam presiding President, officer. I'm yielding the floor to Senator Pangilinan. Yes. Yun, tapos, poking ina mo ka. Hindi pa binibigay sa'yo yung, yung floor, puta, salita ka na ng salita eh. Kupal ka eh. Ang ina ka, gusto mo palang magsalita, di sana, kinausap mo yung sarili mo sa salamin. Okay nang inan to, epal. Walang iya, kulang sa aruga, ang putaragis na yan. Oy, Sharon, alagaan mo nga tong mister mo, utang inan yan. Nagwawala dito, oh. Ano bang ginawa mo? Hindi mo pinakain ng hamon yan? Hindi mo pinaamoy yung kilikili mo dyan? Bakit hay na hay yung ulol na yan? Thank you, Senator Lacson. We recognize Senator Francis Pangilinan. Yes, Mr. President, and allow me to clarify, Madam President. I was not referring to the presiding officer in terms of the curtailing of my. Tangina mo, siyang kausap mo kanina, sinungaling ka. Sabi mo, is being curtailed. Siya yung nagtatawag ng mga tao kung sino yung magsasalita eh. So ngayon, bumabawi ka na. Yan mga abnormal, no? Matitindi yung mga tama sa utak nito, no? Of my right to speak and to raise questions, Mr. President, because it was the Senate President who was moving to divide the House, Mr. President, without sufficient debates. Mr. President, this is the first time I'm going to experience this in a long time wherein debates are now being curtailed because there's a Since you're motion not to being divide the curtailed, House. we would like to hear your objection to the motion. Thank you. Drama eh. Puro ka kasi drama. Sige na, magsalita ka na. Andayin mo palabok. Salita ka na. Yun lang naman gusto mo. Mr. President, there are a lot of questions that have to be raised as to why this I-question mo na, putaragis ka. Andayin mong intro eh. Intro voice ka? Singer ka ba ni Paco Aris Pakutsyaga? Puro ka intro. Andayin mong gustong oras. Tapos puro ka paligoy-ligoy. amendment to the rules is being undertaken at this time. President provides, Mr. President,
that when we amend our rules, we do so by way of resolution. We do not have that resolution now. In fact, Mr. President, a total 48 amendments of our rules all went through resolutions. This is the first time after 48 amendments, Mr. President, that we do not have a resolution so that we can Point of vote order, Madam Chair. and amend the rules properly, Mr. Point President. of order. Point of order takes Yes, precedence. Lang pala sasabihin mo, utang ina ka, dahil mo pang umiiyak-iyak ka pa, tirex mo na lang sana. Tanga ka talaga eh. Basta dilawan talaga, bobo eh. Senate President. Point of order, Yes. President. First of all, I hope we learn that. Ito, ayan, utang ina, kakatakot oh. Mo amang kukula, mamputaragis, parang mambabarang eh. Tayo na, naglulupang hinirang na si tanga oh, nakagano na siya, bayang magiliw, po kinakinan to, baliw. Ganito yung anti... Ganito yung anti mong madamot, ayaw magpahiram ng plancha eh. Puta, pag naghiram ka ng plancha, ante, pahiram ng plancha. Anong plancha, ha? Hindi kayo bumili ng plancha nyo. Hiram kayo ng hiram. Paano na lang pag wala kami? Ano, mabubuhay pa ba kayo? Inaitsura nito, oh, parang papatay ng tao. Gigil na gigil, hindi pa nagsasalita yan, galit na galit na. Lesson. Senator Pangilinan already apologized to Senator Padilla, then now you're shouting at us. No? No, the record will show, naka-tape naman eh. Ang taas-taas ng boses nyo eh. Di ba? You were shouting at kaya nga hindi magkarinigan. Now, what's my point of order? We are not discussing the merits yet of the amendment. No one's curtailing your rights because wala pa tayo dun eh. Ang pinagbobotohan natin ngayon, kung pwedeng i-take up sa floor o hindi. Yun ang itinatake up natin. And the arguments have already been laid out. And Senator Pangilinan and I were together in 2009, where we had debates here where Senator Enrile did not even allow amendments. And then we voted. It depends on every issue, Madam Chair. There's no specific rule of the amount of time. I was asking the gentleman about certain issues in one resolution. He refused nga for further interpellation and said it's time to vote. They were the majority. So, Madam Chair, we're here. We're willing. Senator Marcoleta is ready to take questions. Ang pinagbobotohan lang po natin ngayon, simple lang. Whether or not we can take, whether or not the proposal to amend the rules is in order. Yung pa lang ho. Yung specific amendment, sino magbe-benefit, paano magbe-benefit, etc. We support the right of Senator Pangilinan to ask questions, pero wala pa tayo dun eh. So, Dun pala nga, yun lang, iti-take up. Tapos gusto nila sa Lunes na. Kasi nga syempre maraming mangyayari yun. Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo po. May mga gapangan na mangyayari na naman yan. Gagawa naman sila mga propaganda niyan. Yun palang pagbobotohan. Klaro ang pagbobotohan kung iti-take up ba sa floor o hindi. Yun lang. Ba't umiiyak kayo? Hindi pa naman yung mismong pagbobotohan is yung gusto ni Marcoleta na makaboto yung yung mga makukulong if there is any. Doon, yun. Wala pa doon. Magdidebate pa doon. again, may I raise the previous question, Madam Chair, the point of order, the parliamentary reason. Go ahead. Be given the right Madam to speak. I am the President, movant kanina pa po here. ako nakatayo dito at I need to natataas ng speak kamay. because I am the movant. Senator Madam Dante President. Marcoleta, Thank you, Madam and then we President. hear Senator Riz Ontivero, Thank you, Madam and Senator President. Erwin Problema natin, Tulfo. Madam President. Yes. The Senate President invoked Section 136, Paragraph 2. Kung babasahin po natin ito, Madam President, napakasimple lang. Ito pong Section 136, Paragraph 2. Ito maganda kay Marcoleta eh. Di rin siya nag-i-English. Tagalogin na natin para mas maintindihan kasi bobo man yung mga yan. Kailangan mo ng Tagalogin. Kung pwede nga, isubo mo na sa mga bibig nila eh. O kaya gusto mo ngunyain mo na tapos pagkatapos isubo mo sa kanila para maintindihan nila. Ganun katanga yung mga yan. Kaya maganda din si Marcoleta pag nagpaliwanag talagang maiintindihan mo eh. Is a special provision in precisely amending our rules. In Section 24 po, this is a general rule. Kung mapapansin po ninyo, it presupposes that it will take up all the bills referred to that committee. General po yung function niya. 136, second paragraph, is a special provision. Sa principle po ng batas, yun pong special provision takes precedence over a general provision. Yun lang po, basahin po ninyo. Hindi nga po, it will not even take one day because this is not a new motion. Kung mapapansin nyo, ni-reiterate ko lang po ito eh. It was already moved last May 11 pa po. So that is even more than one day. So who is talking about one day here? Ang pinag-uusapan po natin, unless we respect Section 136, ang linaw-linaw po, it talks about the rules may also be amended. Diretso po ito eh. So this takes precedence over Section 24. Simple-simple lamang po ito eh.
Madam President. Simpleng-simple lang. Tagalog na yun. Yung auntie nyo mangkukulam. Ayan na, magsasalita na. Thank you, Senator Marcoleta. We recognize Senator Risa Ontiveros. Salamat, Madam President. Meron din po akong substantive na interpellation sa motion ngayong araw na nire-raise o itatalakayin ni Senator Marco Ba't ganun ka magsalita? Ngayong araw, puta ano ka, mascot? Parang ka. Luka-luka ang putaragis na ito. Leta, yung text na pinamudmod ni Senate President sa atin ngayong hapon. Pero Ba't na pinamudmud? Pwede naman sabihin na i-dinistribute. Pinamudmud talaga? Ano yung ginudgud sa mukha mo? Ganun? Kaya pala nabawasan yung makeup mo eh. una, gusto ko pong segundahan yung sinabi ni Senator Pangilinan. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules. Na-initiate na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Sinabi na ni Lacson yan kanina eh. Sinabi na ni Lacson yan. Sinabi na rin niya ni Pangilinan, putang ina ka, gusto mo ring umepal. Yan nga yung sinasabi ni tawag dito, ni Cayetano, na hindi tayo matatapos kung hindi naman tayo nagkakaintindihan. Kaya why not, let's just divide the house and vote whether this can be talked about here, right now, or not. Yun lang naman yun. Tsakinang yan. Yung sinasabi mo, tinagalog mo lang, yun na yung sinabi ni Lacson sa salitang Ingles. Hindi ka ba nakikinig o tanga ka lang? Oo, baka may nag-message sa'yo, ma'am, tumayo ka. Hindi ka pa pwedeng hindi ka makisali dyan. Baka hindi ka manalong presidente. Baka mamaya niyan, piliin nila si nagtataas na ng boses si Kiko Pangilinan. Baka siya ang piliin ng mga dilawan na maging presidente sa 2028 lalaban kay Inday. Kaya po siya, tumayo din siya. Nagtataas daw siya ng kamay. Yung kamay niya nasa dibdib naman. Pal? Wala pa nga pong minority contingent sa Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang motion ni Senator Marcoleta sa plenary. Kaya ko sinusugundahan ang sinabi ni Senator Pangilinan. Ito pong motion na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong motion po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw. Oo nga, sinabi na yung kanina, pal ka talaga eh. Tangina, nangopya ka lang, pinagmalaki mo na. Ito yung kaklase mo na nagtanong sa'yo. Ano nga pala sagot dun sa ganito? Tapos sinabi sa'yo nung kaklase mo. Tapos putang ina, nung tinanong na ng teacher, siya ay tumaas ng kamay. Hindi naman siya yung may-ari nung sagot, yung katabi niya. Tapos putang ina, nagmamalaki siya ngayon. Akala mo siya na naka-imbento nung pinagsasasabi niya. Gaga, sinabi na ni Lacson niyang kanina, tagal-tagal na nag-uusap. Inan yan, kailangan mo pa ipaliwanag ulit. Kaya nga pagbobotohan na lang natin dahil pare-parehas naman pala kayo ng iniisip, di pagbotohan natin para malaman natin. Tanga? Pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, Senator Ito na masakit. Ay nako, ikaw talaga Marcoleta, napakasungit mong tao. Para kang yung principal namin. Wala naman dapat ikagalit, laging nagagalit. Tangina niya, kahit malinis naman yung classroom, maghahanap ng marumi para lang makapanermon. Pero tama rin yung sinabi niya rito tama rin yung sinabi niya rito. Masakit ito. Oo, masakit ito. Nasaktan sila ng sobra dito. Sa sobrang sakit nito, putyang ina, ang daming umaray at umalis, nag-walk out pa. Pasok Marcoleta, gusto kong ulit-ulitin to. Pasok. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na Ay, ang sakit. Ang sama-sama mo naman. Walang legal background, aray. So, bobo sila, ganun. Hindi sila abogado. Yung prinsesa nila, putang ina, si Princess Sarah. Sinabihan, yan ang problema Pagka hindi abogado dakdak ng dakdak mag-ano pa mag-site pa ng mga section ewan Ang sakit nun. Medyo masakit naman talaga yung mahapdi yun, Marcoleta, yung binitaw mong salita na yun. Pero hindi naman niya sinabi, ito ang mahirap pag tanga ka Sinabi naman niya, ito ang mahirap kapag wala kang legal background. Kasi pag sinabi mo yun, kapag pinapailiwanag mo sa tao na walang alam,
yung isang bagay na para sa'yo napakadali naman pero bobo talaga siya. Kahit maghapon kang magsalita, nakangangalang yan. Walang naiintindihan niya kasi bobo nga yan. Halimbawa, kausapin mo yung unggoy na alaga mo. Ayun, parrot. O, sabihin mo sa parrot na ganito ang recipe ng adobo. O, igigisa mo, kailangan mo ng sibuyas, bawang, toyo, suka, ganyan. Paminta, laurel, tapos kung mululutuin mo, baboy o manok. O yun ha, bibigyan kita instruction. Ganito yun. Utangin na yan. Kahit maghapon kang magsalita, kung unggoy yung kausap mo, ganun lang yun. Makipag-usap ka sa makipag-usap ka sa hagdan. Kausap mo yung hagdan nyo. Putang ina niyan, bigyan mo instruction. Tinan mo kung sasagot sa'yo. Siya yung sinasabi dito ni Marcoleta. Oo, napakahirap magturo ng physics sa grade 1. Kaya yung sinasabi niya na frustrate na siya. Ay, naku, pinadali ko na nga, tinagalog ko na nga. Hindi pa rin naintindihan nitong putangin ng tanga na ito. Ang hirap talaga kapag wala kang background sa sa batas eh. Ayun na, putangin na, nasaktan yung mga nana. Ayan na, labasan na yung mga nana. Pasok. Nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito. Madam Sino po President, magsasabi na bagong motion? point of order. Ad hominem. Ad hominem. Tangina, biktima na sila ngayon. Ad hominem. Sila itong ad hominem ng ad hominem kapag nagpapa-interview sa media, ad hominem. Pag sumagot, ad hominem. Anong sinabi kanina ni Tito Soto? Ano to, brasuhan? Ano yun? Ad hominem yun eh. Why are you trying to railroad it? Sabi ni Kiko Pangilinan, ad hominem yun eh. Tapos yung sinabi niya, eto mahirap eh. Katotohanan kasi yung masakit ang katotohanan. Eto mahirap. Putangin na pag nagpapaliwanag ka ng ng salitang Hapon sa isang inchik. Subukan nyo. Mag-usap yung inchik at saka Hapon. Putangin na yan, 5 taon na, hindi pa tapos mag-usap yan. Kasi hindi sila nagkakaintindihan eh. In this instance, ito si Putya, naalala ko tuloy yung amo ko eh. Pagka nagagalit sa amin, may instruction siya, tapos hindi namin mag-get. Sabi niya, Putya, para tayo inchik at Hapon eh. Hindi tayo nagkakaintindihan eh. Ganun talaga, hindi kayo magkakaintindihan kapag ang isang abogado nagturo ng isang pang-abogado na na gawain. Tapos hindi maabogado yung nakikinig, hindi niya maintindihan eh. Kaya yung frustration niya sa amin, paikot-ikot tayo rito para tayong tsubibo eh. Yan ang mahirap pag walang mga alam eh. Yan ang mahirap pag walang utak, tinan mo. Si Cayetano, si Lacson, di maabogado yan. Kaya nga sabi ni Cayetano, hindi talaga tayo magkakaintindihan eh. Kaya lang ni-real talk na eh ni Marcoleta, sabi ni Marcoleta, tangina, ang bobo kasi nito eh. Puro kasi make-up eh. Ang bigat na ng mukha eh. Kaka-make-up. Inuna mag-makeup kaysa mag-aral eh. Kaya sabi ni Lax ni Cayetano, kaysa sabihan niya si Lacson, ang hirap kasi pag di ka abogado, di mo maintindihan Hindi niya ginanon, sinabi na lang niya, botohan na lang tayo para matapos to. Ito naman si Marcoleta, sabi niya, hindi naman kasi to bago, luma na yan, May 11 pa yan eh. Sabi naman itong isa, salita naman siya, yung sinabi ni Lacson, inulit lang din niya. Parang, alam mo yun, hindi nakikinig. Tapos, ay yabang-yabang niya. Sabi niya, parang siya yung naka-invento ng sagot na yun. Kanina pa yung sinasabi ni Lacson eh. Na-frustrate na yung teacher. Sabi ng teacher, putangin na niyan, dami ko ng beses tinuruan. Tanga pa rin. Hindi maintindihan, hirap talaga pag bobo eh. Hirap pag hindi abogado. Ayan na, tayuan na yung mga may mga almoranas. Sabi ko lamang po, ang sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung kasama 136. niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman. suspended. Siyempre nagalit si Tulfo. Nasaktan siya eh. Siya yung nagsabi na, di ba, sometimes you have to bend the law to make the people happy. Ang sakit, no, Tulfo? Ngayon si Tulfo, nag-walk out siya. Tapos nung nag-walk out siya, journalist tayo. Ano naman, kung journalist kayo, pukin ang ina nyo, hindi pa rin kayo abogado. Hindi kayo pwedeng magtanggol sa batas, mag-interpret ng batas, mga buwakan ng ina ninyo kung hindi kayo mga abogado. Kahit nga abogado ka na, hindi ka pa rin pwede mag-interpret ng batas. Supreme Court lang pwede mag-interpret ng batas, mga tanga. So nasaktan si Tulfo kasi nga, putang ina, sa pool siya, aray, ang sakit. Hindi na nga ako nakialam, tinamaan pa ako ng ligaw na bala.
Oo, pagka walang alam sa batas, putya, ang hirap kausap. Yun yung sinasabi ni dito, ni Marcoleta, ang sakit. Tuwan-tuwa ako, promise. Nung nakita ko itong reaction ni Eric Sylvester, tuwan-tuwa ako. Okay ng ina niyan. Gigil na gigil siya eh. Oh, tingnan niyo ang sasabihin niya. Ang alam sa batas. Senators, and as I mentioned kanina na huwag na tayong gumamit ng brasuhan, etc. And I see the point of Senator Risa. Diba? O gumagamit kayo ng mga words na brasuhan. Diba that's also ad hominem? Tapos nung nagsalita si Marcoleta na, ay, ang hirap kasi pagka walang medical background. Tagi na galit kayo. Pag kayo mag-ad hominem, okay. Pero pag sila, hindi na pwede. Pag kayo, pwede kayo mangupal. Pag kayo kukupalin, hindi na pwede. Kala nyo naman, matatakot si Marcoleta. Ulul. But I'm also listening to Senator Marcoleta. It's kumbaga sa libro, iba yung love language, but I don't think they're meant to be any offense. Having said that, we're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May I reiterate my motion. Then we can go into the merits and they can try to convince us whether or not we agree. So the motion is to take up the amendment to our rules as proposed by Senator Marcoleta. The objection is that it is not in order because we Diba? Sa dami na nagsalita, umuwi din doon sa debate ng dalawa, si Lacson at saka si Cayetano. Dahil ang unang may objection si Lacson. So divide the House. Pucha, hindi, magsasalita si Tulpo. Nag-ad hominem ka, mag-ad hominem din ako. Putang inang yan. Ayaw mo mag-ad hominem, tapos mag-ad hominem ka. did not follow our own rules. Madam Chair, Madam President, Before that, Madam President. yes, we recognize Senator Erwin Tulfo. Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Ano na naman tayo sa rule? Putang ina, nagbanggit na naman ng rule. Itong putang ina, hindi na naman abogado. Si Ben the Rule. Section 41 under B, it says convene and hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question Madam is, Chair. why are we in so Ay, nako. Ayan nga, ang mga tanong mo na yan, kapag ka tinake up na dito sa plenaryo, masasagot na yung mga tanong mo. Bobo ka kasing putang ina mo ka eh. Tanga ka talaga eh. Ang pinagdidebatihan dito kung iti-take up na sa plenary. O pagdating sa plenaryo, iti-take up na yan, magdidebate na kayo ngayon. Si Marcoleta, pwede nyo nang tanungin. Pwede nyo na siyang gisahin hanggang sa parang thesis yan, di ba? Panel, meron kang thesis, tapos yung mga panelist, hahanapan ng butas yung thesis mo. Kasi i-defend mo yun. O, in this case, si Marcoleta, yung kanyang request, i-defend niya. So kung may tanong ka, ayan, sasagutin niya. Bobo ka kasi. Yang tanatanong mo ngayon, kapag tinake up yan sa Senado, dyan sa plenaryo, pwede mo nang itanong yan kay Marcoleta. Tapos sasagot na si Marcoleta sa'yo. Ganun yun. Hindi mo na iintindihan, putak ka na naman ang putak eh. Yan yung sinasabi natin na kapag kabobo, yung senador, wag nang magsalita. Tingnan mo si Lito Lapid. Umamin man si Lito Lapid, hindi ako kasing talino nyo. Hindi na lang ako nagsasalita. Pero may boto ako. Ito, salita ng salita, bobo naman. Pinagmalaki pa, journalist daw siya. Ang ina niyan. Hindi ka naman gumagawa ng istorya mo ng journalist ka. Meron namang mga writer kayo, meron kayo mga producer, yun naman ang gumagawa ng mga istorya, tigabasa ka lang naman. Ano naman kung journalist kang kupal ka? Tanga talaga eh, no? Tapos dito, mag-ad hominem siya. Mas matindi yung ad hominem niya dito. Ayaw niya sa ad hominem ha, pero mag-ad hominem yan. hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, this Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sadang ombudsman na may Ibabalik ngayon sa'yo yan. Kaya ba ayaw mo?
Kaya ba ayaw mo na bumoto? Kasi sabi ko nga kaibigan ko yan. Colleague ko yan. Aalisin nila dito. Kung mangyari sa akin yan, o kung ako halimbawa yung makasuhan naman, syempre gusto ko rin makaboto ako, hindi ba? Nagkataon, di ako makasuhan kasi dinidilaan ko yung puwet ni Bongbong Dinadilaan ko yung tumbong niya Ngayon, so ibig sabihin, parang sinasabi mo na dahil makukulong sila, kaya nagmamadali sila. Baka kaya ayaw mo doon sa panukala kasi gusto mo makulong sila at gusto mo mawalan sila ng boto dahil yun talaga agenda yung mga buwaka ng ina nyo. So inilaglag mo yung sarili mo. Kasi bakit ka hindi papayag? Kung halimbawa, kung ako lang. Maano yan, maa-approve yan. Ang sarap nun. Hindi ko na kailangan pumasok. Pwede akong umattend ng virtual lang. Hindi na ako mamamasahe. Kahit naka-boxer shorts lang ako, mag-t-shirt lang ako, magpo-polo lang ako, pwede na akong umattend. Nasa bahay ako, di ba? Ikaw, gusto mo work from home ka o work from office ka? Siyempre, gusto ko work from home. So, pabor pa nga sa akin yun Ba't ayaw mo? Makikinabang ka rin dun. Kung gusto mong pumasok dyan, di pumasok ka. Kung ayaw mong pumasok, pwede mo sabihin, Zoom lang ako Zoom lang ako Ang sarap no. Ba't ka mag-zoom? Ano ngayon? Di ba nasa rules naman natin na pwede? Di ba pinagbotohan natin yan? Zoom lang ako. Sa 2028 na ako papasok. Di ba? Pabor nga sa'yo, ba't ayaw mo? Kaya ayaw mo kasi nga ang plano nyo, whole of the nation approach. Doon tayo babalik ngayon sa whole of the nation approach. Weaponized yung ombudsman. Weaponized yung yung NBI. Weaponized ang police, weaponized ang Congress, weaponized ang DOJ. Para itong bagong majority mabuwag. Kasi kita mo naman, hindi ba kung kailan naagaw yung ang tagal-tagal naman ng ang tagal na ni Jinggoy, ni Cheese at saka ni Villanueva na nababanggit Bakit ngayon lang talaga nag-take ng action yung ombudsman? That's because yun yung plano nyo and you knew it all along. Alam nyo yun. Kaya nga ayaw nyo tanggapin yung gusto ni Marcoleta kasi nga, plano nyo na yun. Kasama ka sa plano. Kaya kang nagigil ngayon, Erwin Tulfo. Tanga ka. Lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam Madam President. Chair, the We recognize gentleman Senator- is out of order. Diba? So pwede siya mag-ad hominem ng ganon. Pero yung sinabihan lang sila, simpleng salita lang, yan ang mahirap pag walang alam sa batas Kaya nga dapat nagsalita ulit si Marcoleta. Yan ang mahirap pag hindi abogado Pagka journalist ka lang, malakas lang boses mo. Pagka tigabasa ka lang, ganyan, bobo ka Yan ang mahirap. Agoy! Ang mga Tulfo na ito, mga walang utak talaga Yung utak nila nasa kamao Ang tatapang Mga bugok naman, yung mga itinanong mo na yan, pwede mo yan itanong kay Marcoleta kapag in-interpellate nyo na siya patungkol dun sa kanyang resolution. And then, kung hindi tama yung mga sagot niya, magbobotohan pa rin naman kayo kung sino mananalo Nung iniiyak mo, tsaka the fact na in-open up mo yan, ibig sabihin, may kinalaman ka doon sa plano ng gobyerno at ng ombudsman na kasuhan lahat ito, ipakulong lahat ng ito, kaya hindi ka pumapayag kasi gusto mong pilayin yung Senado. Huli, pero di kulong. Tanga yan Because his question, sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after Tapos nag-walk out ang mga gago. Pa-victim. the motion whether we should take it up. Hindi nyo kaya makipagdebate. Tapos mag-walk out kayo, mag-ad hominem kayo, tapos mag-walk out kayo, papaawa kayo. Papa-interview kayo sa mga media na naman. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? You do not make that kind of... Umayas na siya kasi sangkot man yan. May mga insertion din naman ulol na yan. Si Risa Ontiveros, may insertion din naman yan. Kita mo, nagsialisan yung mga tanga iniwan nila si Tito Soto. Hindi na kasi makalakad to, matanda na Tsangin na, sila doon, paawa, doon na sila magpapasaklolo sa media. Taga-media tayo. Hihingi na sila sa klolo doon sa mga binabayaran nila ng mga mainstream media. Statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule hindi minadali. May 11 pa ho yun. So, Madam Chair, I move that we divide the House. And the voting will be done via viva voce. Madam President, Minority Leader.
I move to adjourn or a quorum call. That is a higher precedence, Madam President. So I only see the minority leader representing the minority. The others had left. Madam Chair, we will not object, but for the record, Yes. they scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that. Diba? O kasi nga magkakasabwat yan sila. Nung sinabi ni Marcoleta, yung ang hirap pag walang malang background sa batas. Lahat sila nagalit. Tapos ad hominem daw, ad hominem. Tapos nag-ad hominem din si na parang Marites Chismosa. Bakit? Porket ba makukulong kayo? Porket ba may mga makukulong dito? Kaya ganyan, pinipilit nila yan. Mas marami siya ad hominem na sinabi. Ayaw niya sa ad hominem, pero nag-ad hominem siya. Practice what you preach. Kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mo rin gawin sa kapwa mo. Kung feeling mo na offend ka ni Marcoleta, i-expose mo siya, hindi yung i-offend mo din siya. Ayaw nyong kukupalin kayo, tas kupal din pala kayo. Tangina mga ipokrito kasi kayo Kinang ina nyo We adjourn till 5 p.m. Madam President, Monday. before that, Madam Before we President, adjourn- motion to adjourn is Madam not President. debatable. I- Akala ko ba magaling sa rules? We're not Parliamentary debating. inquiry. It's not We're not debatable, Madam debating. President. Di ba yan ang mga ad hominem? Akala ko ba magaling sa rules? Yan ang mga ad hominem. Pag kayo in ad hominem, iiyak kayo. Pero pagka kayo yung nang ad hominem, okay lang. Ang ina nyo, pakyo. Ito, pakyo kayo. Parliamentary inquiry, Madam President. We're I'm not not debating, debating, and Madam we Chair. will indeed adjourn. Parliamentary inquiry. Yes, Senator Marcoleta. Nung pong nagsimulan tayo, Madam, meron po ba tayong quorum? We had a quorum. Yes. Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walk out ang minority, nawawala po yung quorum? Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit naka-present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is. Not A upon quorum a situation, call, Madam President, when motion they to readily adjourn and willingly walk out. takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President. Madam Kung President, sasakali As po, reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking sides. 5 p.m. Monday. And we will adjourn session. Sa 5 p.m. Di na to. Yun yung nire-request ni ni Pangilinan na isang araw, wala man tayo office bukas, sa Lunes na tayo. Pinagbigyan na, nag-walkout pa. Ang ina mga iyakin. Ang sarap pakinggan, no? Ang sarap panoorin. Ang sarap panoorin na nag-iiyakin ito mga putang ina nito. Akala nila mga main character sila. Gago, wala nga kayong numero, nag-iiyak pa kayo. Kahit umalis kayo dyan, iilang kayo, sisiyam kayo, 11 pa yung natira sa kabila. Lamang pa rin sila. Tangina nyo. Lamang yung kalaban, fourth quarter na Lamang ng 10 10 seconds na lang natira, tapos nag-walk out kayo, feeling ninyo, hindi matatapos yung liga. Gago. Mga tanga. Until 5 Until p.m. 5 p.m. on Monday. Diba? Tapos, anong nangyari? Anong nangyari? Salita-salita sila sa media. Tapos ngayon, yung media naman, puta, lahat, yun yung pinapakita, meron pa silang mga nakaganon pa sila, Ina nyo, wala na gago, hindi na naniniwala sa inyo tao. Nakakahiya na kayo. Ito sagot ni Marcoleta doon sa sinabi ni Erich Silvestreng tanga na Tulfo. Pinakabatang tangang Tulfo kasi 4 na Tulfo yan, puro bobo yan Si Ramon Tulfo, si Ben Tulfo, si Rapi Tulfo, siya yung pinakabata, pinakabobo. Yan yung lakas-lakas ang loob magbendalo. Utang ina, tas magsosorry. Anyways, ito yung sagot ni Marcoleta doon sa sinabi sa kanya. Kasi siyempre si Marcoleta, may kaso rin siya. Ano sabi? Sir Erwin, sir, na parang minamadali daw po ninyo yung pag-tackle doon sa motion dahil nga daw po may mga ilang senador sa majority yung kakasuhan at possible makukulong din po. yun ang kanyang iniisip. Yun ang iniisip niya. Kaya ba ayaw niya rin madaliin namin? Dahil gusto niya may makulong. Ganun ba? Di ba? Yan yung sinasabi ko sa iyo, Tulfo, babalik lahat sa mukha mo yan.
Bakit ayaw mong pumayag? Kasi planado nyo ba na may makulong? Tapos yung makukulong hindi na makakaboto? Yan ba talaga yung gusto nyo mangyari sa Senado? Kala ko ba gusto nyo ayusin yung Senado? Eh bakit pinipilay nyo yung Senado? O dapat nga nagre-reklamo kayo eh. Bakit sabay-sabay may mga senador? Lahat na lang ng senador gusto nyo ipakulong. Ilan na lang kami matitira? Ang dami-daming problema ng Pilipinas, tapos ikukulong nyo yung mga senador. Dapat ganun, di ba? Senador ka, 24 kayo, makukulong pa yung 10. Tangina, anong problema ng bansa masusolusyon ng mga ulol kayo kung papayag kayo na makulong lahat ng mga senador? Ngayon sasabihin nyo na naman, may kaso may kaso eh. Bakit hindi pa noon ninano? Bakit ngayon lang kung kailan nagpalit ng liderato doon pa tayo magkakaso-kaso ng mga senador, anak ng tinapay. Ba't hindi kayo magreklamo na, ba't dito lang may makukulong? Bakit sa Congress wala? O bakit si Martin hindi makulong? Bakit si ganito? Bakit si ganyan? Di ba? Usually ganun eh. Kapag bahay mo, inaatake yung bahay mo, ikaw nakatira sa bahay na, ipagtatanggol mo yung bahay mo. Pero hindi eh. Kasangkapan sila eh. Sa pagsira ng Senado eh. Because that argument can cut both ways. Parang tungtuwa ba siya na mayroong makulong sa amin na hindi namin magamit yun? Kung talaga nagmamalasakit ka at we are colleagues here in one institution, dapat hindi siya magsasabi ng gano'n. Di ba? Tama eh. Kung senador ka, sabay, first time ang senador yan, bobo yan eh. Nanalo lang naman yan dahil putang ina, nabudol niyan yung taong bayan eh. Di ba? Tingnan ninyo. Kung colleagues tayo dito at makukulong ako, di ba dapat dadamayan mo ko? Kaya nga naniniwala ako nung nagputo ka nung nakaraan, sangkot sila eh. O hindi man sila sangkot, pero alam nila na magkakagulo sa Senado noon eh. Kasi ganyan siya eh. Tangin ng tulpo na ito, nakakadiri na tao, no? Parang puta, mas nakakadiri ka pa kay Trillanes. Kasi si Trillanes, alam namin, bobo talaga siya eh. Pero ikaw, utsakin na nagtatali-talinuhan ka eh. Diba? Pero ganun po bang intention, sir? Para po sa possible na makulong o wala dito? Ang sinasabi ko kanina pa, hindi dahil lamang doon. Ang sinasabi ko, maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology. Communication, information technology. Pwede naman eh. Para sa ganun, lahat makapag-participate. You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. So lahat dapat magampanan ng tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yun? Sabi naman namin doon, under justifiable conditions or situations. So, paliliwanag na, hindi pa nga kami makapag-debate. Ako talagang kikil na sila. So, pwede lumabas po sana yun sa debate, sir? Sana nga, ganun lang. Kung hindi naman sila magbibigay ng pagkakataon na pag-usapan namin, naku, kamumusyon ko pa lang, talaga nakala mo yun. Parang meron silang piniprevent na may mic. Sila pala yung, ang iisipan pa lang nila, ganun eh. Kami wala kaming iniisip na ganun. Pero sa Sila yung may malisya eh. Lumabas sa bibig mismo eh. Sabi ko nga, pag bobo ka, huwag ka na magsalita. Lalong-lalo na pag galit ka. Oo, sabi nga nila, when emotion is high, intelligence is low. Ito si Erwin Tulfo, kahit na emotion is low, intelligence is lowest siya. Bobo talaga eh. Walang utak. Oo. Di ba? Yun yung sinasabi niya eh. Lahat ng mga issues niya, concerns niya, pwede namin pag-usapan eh. Actually, debate na yan. Pagka nandito na yan sa plenaryo, meron akong panukala, pagdidibatihan natin yan. Pwede mong tanungin yan. Bumira ka na kagad eh. Hindi nyo pa nga pinapayagan yung motion na pag-usapan na sa plenaryo eh. So nahuli ka ngayon na talagang yun ang plano ninyo. justifiable reason po ba para sa virtual attendance sa sesyon? Tsaka na natin pag-usapan yan kung mag-a-apply nga doon sa debate namin. Pag-uusapan pa namin yung motion eh. Pero sen, originally po ba nakaschedule na pag-usapan po yan today? Ma'am, alam mo yun, May 11 pa kung natatanda yun. Yung mga marami sa inyo nandun. May 11 sa nangyari. Isip-isipin mo, May 11 yun ha. Yung minority, napagkat nakuha namin ng majority, nandun sila lahat sa lounge namin. So ako naman, kinukumusta ko naman sila. Saan napunta itong mga kasama ko? Nakita ko. Nagbiro pa nga ako eh. Mga posing, mukha kayong malagihay lahat. Ba't ang pupula ng... Alam niya na ibig ko sabihin. Kaya kamusap sila. At nung ipropose ko yun, isip-isipin mo kahit na mapupula, biglang dito magbuka agad. Talagang binabantayan na parang napaka... Is there something spectacular? Yan ang problema. Bakit parang napaka-special sa inyo? Parang bakit takot na takot ka ba kayo na i-amend natin ito? Ayaw ba ninyong i-take advantage sa modern technology? Ano ba tayo? Panahon pa ba tayo ng medieval age?
Andito na yung technology. Resisihin natin ang Hindi ko pa napapanood to, ngayon ko pa lang napanood to. Pero di ba yan na yung sinasabi ko kanina? Sabi ko sa inyo si Boss Dada, akala nyo, ganyan-ganyan lang yan. Fake news peddler yan. Comelec, kayo naman. Pati internet, ginagamit na ninyo. Sir, di ba Ganyan. magbibigay ng special favor sa ibang senador? Kasi kayo able... They could say that. Pero wag dapat silang mag-speculate. Payagan muna nila yung aming trabaho, deliberative body, parliamentary body. Ang problema, kayo alam niyo, merong isa dyan, tatayo. Pag in-interpolate mo, tatakbo. Kung ngingiti ka, kilala mo, di And ba? you're referring to... Ikaw na, kilala mo sila. Tatayo siya. Pag gusto mo siyang interpolate, tatakbo siya dun sa lounge, o kaya akit siya. Ang karaniwang ginagawa, pupunta siya sa inyo. Si Lacson yan. Si Ping. Interview rito, interview doon. Hindi po ganun ang Congress. Hindi po ganun ang Senate. Either nakidebate ka, kung ayaw mo makipagdebate, you have no right to become a senator of this republic. Kung mag-walk out ka lang, kayo po. E ngayon po, baka ang iniisip nila ngayon, parang kami na naman ang masama. Hindi po kami nag-walk out. You just imagine this. Hindi ba kami, mga mature na tao, napag-usapan namin ito? Binoto po kami para pagdebatihin ang lahat ng bagay. Bakit ka mag-walk out? Bakit ka mag-walk out? Yung mandato bang binigay sa iyo ng bayan, hindi importante sa iyo. Natatakot ka bang makipagdebate? Yun ang problema nila eh. Kami po hindi kami yung gumagawa. Hindi kami nag-uumpisa nito. So they just walk out and then they question the quorum. What do you think? Pero sir, your comment No, what do you think? Your comment Teka muna. They walk out and somebody was left to just move to adjourn. What do you think? Wala pang quorum. Sila nga nabigyan ng condition para mawala ang quorum. So, plano nila yun eh. So what do you think? So what do you think, sir? Kasi kayo ang magboboto. Ako naman, siyempre, kailangan naman magtanong naman ako sa inyo. Hindi naman ko palagi Hindi lang namin kami. pwede ikaw ang sarili namin. Kayo No, pwede namin sa I am not asking. Bobo kayo. Di ba kung talagang updated kayo, pag tinanong kayo, alam nyo, hindi kayo nakikinig. Mga tanga kayo, mga journalist kayo. May tanong sa inyo, kung di mo kayang sagutin, hindi po namin masagot, sir eh. Hindi na magdadahilan ka pa, hindi naman kami pwedeng ikot, bobols. Kung di mo alam, huwag ka na magdahilan. Sabi mo na lang, di mo alam, di mo naman naiintindihan talaga eh. Tanga ka eh, tagahawak ka lang ng mic, ganun ka lang eh. Mabalita ka lang eh. Aray, ang sakit na magsalita, Boss Dada. You as a reporter at a patriotic citizen of this republic, lahat tayo kasama rito. Gusto ko makita nyo yung distinction. Salamat po sa inyong lahat. Di ba? Hindi nyo naman pala kayang sumagot. Tapos tanong kayo ng tanong. Tapos gusto nyo papahabain yung interview. Ina ninyo eh. Sa minamadali, bakit kailangan ngayong araw dito? Isa pang tanga. Tinanong na kanina yun. Tinatanong ulit, ulul. Pero sir, yung sasabihin ng pangalan, sir, na may daw po, yung whole departure order, sir. Susunod na yan, boss. Opo. Pagbibigyan ko kayo. Pero sir, yung whole departure order po ng Pagbibigyan ko kayo sa susunod. Ano lang ito kasi medyo po. Ano ngayon? Ay, nako. Di ba ang saya-saya? Oo, ang saya-saya natin, ano? Kahit pa paano, nakakasuntok tayo eh. Oo, kasi hindi lang lagi sila bida eh. Bida-bida sila, nasanay sila, mga spoiled sila. Nasanay sila, nakukuha nila yung gusto nila. So ngayon, na mga matatalino, kasi tinan mo, dun sa minority, lahat yan halos, hindi mga sino mga abogado dyan? Sa minority. Si si Kiko Pangilinan. Tapos pagkatapos ng butaw na. Kumbaga sa Pusoy, putang ina, isa lang yung alas nila eh. Si Mig Subiri ba abogado? Ilan lang sila lahat, puros puros mga patawa na. Dito sa kabila, puros mga abogado eh. Marcoleta, Cayetanon Dalwa, sino pa ba yung mga abogado dyan? Kahit pa paano, mas marami abogado dito sa kabila, dun sa kabila, puros mga lang yan, puros mga chuwariwap lang yan. Ay nako, di ba ang saya-saya? Kaya bukas, magabang ulit kayo dahil marami pa tayong i-discuss. Mahaba-haba na to, siguro naman masaya na kayo dyan. Saan kayo makakita ng ganyang vlogger? Walang kausap. 2 oras na vlog? Saan ka? Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo sa susunod na vlog. Kung nagustuhan mo tong content na ito, i-share mo, i-like mo, at pinakamaganda, magpakulay ka naman. Bawasan natin yung inyong kayamanan. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kita-kita po ulit tayo bukas.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang